quick vendor. At quick vendor, magtataho, maglilechon, kung ano-ano pa tinitinda, mga tricycle driver, ang mga kalaban daw ni Marlon Tapales at ni Wonderboy sa kanilang mga susunod na laban, except kay Casimero, no? Sabi yan ng mga bashers, di ba? Parang fiesta lang. Anyway, sasagutin ko kung bakit at babalingbing na naman si Pau Salud, ha? Ibubunyag ko dito ang katotohanan na siguradong magugulat ang mga walang alam at siguro sa dulo ng video na ito, either mambash ka pa or mapaisip ka, no? Sasabihin mo siguro, nga no, ang pogi pala ni Pau sa personal. Hindi, seryoso ha. Bibigyan ko kayo ng sagot na sana maintindihan nyo kung bakit ganon ang ng mga boxers natin. Pero bago yan, sige, i-promote na muna natin. Carl James Wonderboy Martin versus Anthony Jimenez Salas, September 6 sa Mexico. At si Marlon Tapales, syempre, Marlon Tapales is September 7, Cambodia. At syempre, wag na rin natin kalimutan si Janrel Casimero. Ang laban ni Janrel Casimero, October 13 sa Japan. Japan yan. Suportahan po natin lahat at panoodin kahit na magtataho, quick vendor, tricycle driver, ang kalaban. Yan tatlo na yan ang lagi ko naririnig eh. Pero teka, bago natin pagpatuloy ang video na ito, masyado nyong minamaliit ang mga trabaho ng mga yan, yung mga bashers, kayo talaga. Anyway, yung unang magtataho, quick vendors at tricycle driver, yung una lang na lumapit sa akin at nagsabi na nakita nila itong video mismo na ito, pakita nila na shinare nila o napanood nila, bibigyan ko po ng 1K kapalit ng isang taho at isang quick. Yung tricycle kahit wala na kapalit o libre sakay na lang. Paborito ko kaya yung taho at saka quick. Yung orange egg, sobrang sarap niyan. Anyway, para may proof, kailangan i-video natin Anyway, simulan na natin ang paliwanag kasi nagugutom na ako. Parang gusto ko tuloy kumain ng quick at saka taho. Kung gusto niyo pong matuto, pakinggan niyo hanggang sa dulo. Kung ayaw naman, pwede na kayo mambash ngayon Opo, sa comment section. Let's go. Anyway, unang-una po sa lahat, ang boxing po ay hindi lang sports, no? Ito po ay business. At ang boxing ay hindi lang palakasan at pagalingan po ng boxing skills ng boxers. Kung hindi, palupitan at palakasan din ng manager at promoter. Kahit gaano kahagaling, kung wala kang malakas na promoter, ay hindi mo maaabot ang pangarap mo. Gets mo? Okay. Si Casimero, naabot niya yung pangarap niya dahil nag-partner sila ng MP Promotion. Malakas sa malakas. Kaya ganyan ang nangyari. Diba? Tama ako? Yan na naman connection yan, sir, sa tanong namin na mahina ang kalaban ni Wonderboy at ni Tapales. Ito na. Pakinggan mo Ito kay Wonderboy muna. Wonderboy, batang boxing prospect. Pakinggan mo batang boxing prospect. Kakasalta lang yan sa Amerika. Ano expect mo? Ilabang kagad sa matindi? Natural lang, magpapainit muna doon sa bagong lugar, di ba? Dahan-dahan lang. Pero kung manalo yan, I almost guarantee you na baka 1, 2, 3, third fight, baka world title na yan. Example yan, at proven na yan, Mark Magnifico Magsayo, di ba? Jonas Sultan, ganun din. Kung magaling ang boxer, pan third fight, world champion yan, gaya ni Mark Magsayo. Yan ang magaling na manager promotions. Talagang eksakto, no? At ito, paano naman si Marlon Tapales? Ang kalaban niya, hindi ganun katindi. Former world champion yan, Teka lang, baka hindi ka boxing fan. Baka nakakalimutan mo na si Marlon Tapales ay kakalaban lang kay Naoya Inoue last year. Biggest fight yun, no? Hindi siya pinalad. Natural lang na mag-comeback fight muna siya, to boost confidence. Kaya naman, nung binigyan siya ng tune-up, pinutulog niya kagad yung natapong Jankaev. Naalala niyo ba yon? In the first round, ganyan, pag binibigyan ka ng tune-up, ng warm-up, talaga binubugbog mo, diba? Ganun dapat pag tune-up. Bitin tuloy siya, kaya isa pa. Pero ang maganda doon, yung isang fight niya na kalaban ni Indiano, hindi na po sila yung magpo-promote. Taga-Cambodia niya. At yung Cambodia, hindi po masyado kilala sa pro-boxing. Kaya history itong gagawin ni Marlon Tapales because he will help promote professional boxing in Cambodia. 'Di ba? Tingnan mo, may significance 'yan at part of history. So, pero sasabihin ko sa inyo baka next fight niyan, baka siya mapalabang sa world title uli. Yan ang magaling. Nakikita nyo na yung proseso. May dahilan po. Siyempre, natural po na nagtutunap ang fighter. Pero pag puro tunap na, ewan ko na lang. Sana naintindihan nyo po, no?
Yung promoter kasi at yung manager po plays a big part in your career. Of course, the boxer needs to be good as well. Ang trabaho ng boxer, mag-train at manalo ng fight. Yung 100% pag binigyan ka ng tune-up fight, kailangan impressive. Pag hindi, tune-up fight pa lang, nahihirapan ka na, mahirap yan. Kailangan kasi 100% lagi ang training. Okay? So, pero pag turap ng tune-up at walang pangalan na binibigay, mag-isip ka na. It's either nakikita ng manager or promoter na hindi ka pa handa o baka mahina ang promoter o baka naman mahina na ang boxer. Boxing may be an individual sports pero you need a team to be a world champion or to be popular. Tama ba ako mali? Ayan, sana maliwanag na po ang sagot ko at naintindihan nyo ng proseso. Ini-explain ko po sa inyo dahil gusto ko pare-pareho tayo nakakaintindi. Okay? Salamat po. Boom, boom, pow. And let me know what you think sa paliwanag ko.